Sa isa pang bahagi ng ating programa, narito naman si Cherry upang magbigay payo sa isa nating kabayaning OFW. Isang pagbati na punong-puno ng pag-asa para sa bawat Pilipino na nasa ibang bansa. Ako si Ate Cherry at ito ang segment na Hawak Kamay. Ngayong araw, sama-sama nating tunghayan ang buhay ng isang OFW returnee mula sa Korea. Narito ang kanyang liham. Dear Ate Cherry, ako si Jasmine, dating nagtrabaho sa Korea. Nabuntis ang aming 16-year-old na anak, kaya nagdesisyon kaming mag-asawa na mag-for good na ako at siya na lang ang magtrabaho abroad. Iniwan na ng kanyang boyfriend ang aming anak. Pero nais niya na ipagpatuloy pa din ang kanyang pagbubuntis. Mahirap tanggapin at feeling guilty kami sa nangyari sa aming anak. Parang nawala lahat ng pangarap namin para sa kanya. Paano namin ngayon matutulungan ang aming anak? Maraming salamat sa iyong liham, Jasmine. Una, nauunawaan ko ang iyong nararamdaman bilang magulang. Pangkaraniwan ang reaksyon ninyo na mag-guilty at ma-disappoint sa nangyari. Pero ang katotohanan ay dapat nyong harapin at tanggapin, lalo't kailangan kayo ng inyong anak sa mga panahong ito. Sa krisis na pinagdaraanan niya ngayon, kailangan niya ang inyong pagmamahal, pangunawa, paggabay at suporta. Jasmine, maganda kung kausapin at ipaliwanag mo sa inyong anak ang magiging resulta ng kanyang desisyon na ituloy ang kanyang pagbubuntis. Purihin siya sa tapang at lakas ng loob na ipinakita sa desisyon niya. Subalit dapat niyang maunawaan ang malaking hamon at responsibilidad na kaakibat nito. Sana ay mabigyan niyo siya ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang mga saloobin. Kailangan niya ng taong makikinig para maibsan ang bigat ng kanyang suliranin. Jasmine, mahalagang pangalagaan ang kalusugan ng iyong anak. Hikayatin siya to seek prenatal care para masiguro na maayos ang kanyang pagdadalang tao. Tulungan siyang maihanda sa kanyang panganganak at turuan ng tamang pag-aalaga sa sanggol. Makakabuti din na magplano para sa hinaharap. Pag-usapan niyo din kung paano niya maipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral at ang mga pangarap sa buhay nang sa ganon ay maging financially able siya to support her child in the future. Jasmine, hangad namin na maging maayos ang buhay ng iyong anak. Nawa ay nakatulong kami sa inyong pinagdaraanan ngayon. Alam kong malalagpasan niyo ang pagsubok na ito sa inyong pamilya. At bago tayo magwakas sa ating segment ngayon, gusto kong batiin ang local government unit ng Tarlac City. Sila po ay malapit ng maglunsad ng kanilang OFW desk. Sana po ay maging matagumpay ang inyong magandang adhikain na tulungan ang mga OFWs at kanilang pamilya. At para naman po sa mga gustong humingi ng tulong o payo sa Hawak Kamay, sumulat lamang sa aming tanggapan dito sa Atikha Incorporated, Main Avenue, Green Valley Subdivision, Barangay San Francisco, San Pablo City, Laguna o mag-email sa atikha@atikha.org. Hanggang sa muling pagsasama-sama mga kaibigan, ito si Ate Cherry, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa Hawak Kamay dito lang sa Pinoy Wise OFTV. Kahalagan ng OFW Center ay upang matugunan ang pangangailangan ng mga migranteng pamilya at mga manggagawa na taga-Mabalacat dahil hindi natin mapapasubalian at walang katumbas na halaga ang naging partisipasyon ng mga migrante sa pagunlad ng Mabalacat sa partikular at sa pagunlad ng Pilipinas sa pangkalahatan. So binuo namin ng OFW Center dito sa bayan ng Mabalacat para tugunan ng batayang pangangailangan
ng mga migranteng pamilya sa aming bayan. So nag-set up kami ng iba't ibang proyekto na lapat at ayon sa pangangailangan ng mga pamilyang ito, nang sa ganun ay may sakatuparan ng aming lubusang paglilingkod sa mga mamamayan dito sa bayan ng Mabalacat. Inyo na namang napanood ang isang episode ng Pinoy Wise OFTV. Sana ay nakapagbigay kami ng sapat na kaalaman sa inyo ukol sa pagtutulungan ng Atikha at iba pang organisasyon at ahensya ng pamahalaan para sa pangangalaga ng ating mga kabayani at kanilang pamilya. Muli, ako si May Dizon Año Nuevo. Kung nais mong maging wise sa pamamahala ng pera at maging wise sa pangangalaga ng pamilya, tutok lamang dito sa Pinoy Wise Overseas Filipinos TV.